Buksan po natin ang ating Bible sa Proverbs 31, verse 28 to 30. Sabay-sabay po nating basahin sa wikang English, sa ESV. Pakibasa po natin in 1, 2, 3, go. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay papamagatan po natin. Pakibasa po in 3, 2, 1. Sige po, okay lang. Okay lang, marami tayong oras. Mabilis na po ako mag-preach. 10:36 na po, mga 10:40, tapos na tayo. 4 minutes na So, ayan. Sa mga magsi-celebrate sa atin, let's take this time to appreciate, amen, yung ating mga nanay, yung ating mga magulang. Kasi sa mga ganitong pagkakataon, di lang tayo magsi-celebrate, kundi i-remember natin yung nagawa ng ating nanay para sa atin. So, ating po pag-uusapan ay papamagatan po natin. Ayan. Sige po. Sige, manalangin po muna tayo. Let us pray. Tayong lahat ay umukat po, magiging manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Samahan mo kami sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Wala pong exempted sa amin. Lahat kami, O Diyos, ay nangangailangan ng salita mo, Lord. Takpan mo kami ng iyong banal na dugo. Hindi makita, Panginoon, ang aming mga buhay, kundi ikaw lamang ang makita, Panginoon. Lord, alam mo ang lahat sa amin, Panginoon. O God, nakikita mo ang aming mga puso. Hayag sa iyo ang lahat sa amin, Panginoon. Kaya naman patuloy mo kaming kahabagan, Panginoon, acknowledging that apart from you, Lord, wala kaming magagawa. We can do nothing. Kaya hayaan mo mamahinga kami sa presensya mo, Panginoon. Lord, satisfy our soul as we worship you in this morning, O God. Kami po ay umaasa na may gagawin ka at may aayusin ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Nang sa ganon, patuloy kaming lumakas. Lord, lumakas, Panginoon. Patuloy kaming mapuno ng kapayapaan, kagalakan nagmumula sa iyo. At Lord, gagawa ka ng himala sa mga susunod na araw sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ng Diyos. Ganun naman yun, no? Diba, ganun yun? Kung bakit tayo lumalapit kay Lord, kasi nag-expect tayo ng miracles. It is not something that a man can do. Hindi pastor ang gagawa nun, hindi yung katabi natin, kundi ang Diyos. Amen. Ang church po, ang pastor, sila ay tools ng Panginoon, vessel ng Panginoon, just to hear the word of God. Amen. Pero sabi nga, lahat tayo pare-parehas lang. Pare-parehas lang tayong nangangailangan sa Panginoon. So, ang pag-uusapan po natin ay papamagatan po natin pakibasa. 1, 2, 3, go. Ayan, grabe no. Ito yung karamihan talaga sa reality. 'Di ba? May pag-ibig na hindi napapansin. Okay? So ngayon po ay Mother's Day, pero hindi lang ito simpleng celebration. Makita po natin na ito po ay tungkol sa isang pag-ibig. Amen. Ito po ay tungkol sa isang sakripisyo. Hello. Yan yung mga salita na maikakabit mo sa isang nanay. Hello. Sa isang mabuti at magaling na nanay, yung salitang pag-ibig, sakripisyo, pagtitiis, pag-aaruga, na madalas hindi napapansin. Hello, nandiyan ba tayo? Diba? Nung sa mga anak po rito, nung tayo po ay bata pa, akala natin normal lang talaga yung may pagkain, normal na may nag-aalaga. Hello? Diba? Pag bata, ganon. Normal kasi sa bata talaga yan eh. Hindi niya alam. Diba? Na may mga taong hindi nakakaranas niyan. Pero normal na may pagkain, may nag-aalaga, may gumigising sa atin, may nagpe-pray para sa atin. Hello? Pero habang tayo po ay tumatanda, doon natin nare-realize na yun pala ay pagmamahal ng isang nanay. Hello? Nagrabe pala ang pagmamahal ng isang nanay. Diba? Kumbaga, gusto niyo po ng joke? Gusto niyo po ng joke? Ayaw nyo? Mag-joke muna tayo. Sabi dito, ang nanay daw ay parang wifi. Yan, kapag nandyan, hindi mo pinapansin. Pero pag nawala, biglang lahat naghahanap. Diba? Pagka nawala yung wifi, di ba? Oh, asan na yung wifi? Talagang lahat maglalabasan ng kwarto. Ano nangyari sa wifi? Brown out ba?
Bakit ano? Pag ganun daw, ano? Pag nandiyan, parang hindi mo pinapansin. Dire-diretso ka lang sa ginagawa mo. Ano yung ginagawa natin? Dire-diretso lang tayo. Pero pag nawala, biglang lahat naghahanap. So number 1, maintindihan po natin ano nga po ba ang point. Dapat nating maintindihan ngayong Mother's Day. Okay, what we need to understand. Ngayon pong Mother's Day special. Number 1, a mother's love reflect God's heart. Sabi mo nga, mother's love reflect God's heart. So bilang isang nanay, sa ating mga anak, yung nanay natin ay nagre-reflect sa pagmamahal o sa puso ng Diyos. Amen. Bilang naman isang nanay, kung tayo naman ay isang nanay, dapat po yung pagmamahal natin sa ating mga anak, hello, mga mamis, diba? Tayo anak, ano? Dapat yung pagmamahal ng nanay sa atin ay nagre-reflect yun, nagre-represent yun ang puso ng Diyos. Sa mga mamis naman, dapat po yung pagmamahal natin sa ating mga anak, dapat nire-represent nun yung pag-ibig ng Diyos, yung puso ng Diyos. Hello, nandiyan ba tayo? So dapat kung ikaw nanay na, ikaw ay representasyon ng Diyos sa iyong mga anak. Alam niyo po, meron ako narinig na preacher, matindi. Alam niyo ba guys? Kwentuhan lang, no? Sabi niya, ang bata, hindi niya naiintindihan ng Diyos. Maintindihan ba ng bata yun? Hello? Totoo. Hindi niya naiintindihan yung mundo. Hindi niya naiintindihan kung gaano kabigat o kasakit yung meron. Hindi niya naiintindihan si Lord. Ang naiintindihan lang ng bata kung sino ang kanyang mga magulang. Yun lang ang mundo ng isang bata. Hello? Ulitin ko po yung buhay ng bata ay yung nanay at tatay niya. Andiyan kayo? Kaya bilang isang magulang, bilang isang nanay, bigatin ka. Na sa'yo nakasalalay ang buhay ng iyong mga anak. Hello? Anong pakialam ng bata sa Diyos? But a mother's love reflects God's heart. Pero kapag nakita ng anak, yung magulang, yung pagmamahal ng nanay, ng tatay, makikita niya, ay may Diyos pala. Kaya nga tinan niyo po, yung taong bitter, isa lang ang pang-asar ng mga tao sa paligid niya eh. Kaya yan bitter, hindi yan mahal ng nanay niya. Diba? Hello, nandiyan pa tayo? Totoo, kulang sa, ba't ka ba ganyan? Kulang ka ba sa alaga? Mga ano natin yan, naririnig natin yan sa Gen Z. Sama ng ugali nito, kulang sa aruga. Because hurt people hurt people. Hello? Andiyan tayo? Ulitin ko po. Because hurt people hurt people. Kasi ang isang tao nasasaktan, nananakit din. Hello? Kaya nga mga kapatid, bilang isang magulang, nanay, kailangan mag-reflect natin yung love ni Lord. Tayo naman, makita natin yung love ng Diyos. Hindi natin pinapansin, mga anak. Binigay na sa atin lahat. Pero hindi natin pinapansin. Hello? Diba? Kaya yun nga yung joke natin parang wifi Na-enjoy tayo, ina-enjoy natin, pero pag nawala, maglalabasan lahat. Hello? Sabi ng Isaiah 66 verse 13, napakaganda ng verse po na ito. Malapit na po ako matapos. Sabi po ng Isaiah 66 verse 13, kasi pagod tayo, pero hindi tayo magpapahinga sa presence ni Lord. Mabibilis po ako pag bumilis din yung pagpa-flash. Pero lag po talaga yung natin Pasensya na po at hindi pa po natin na-upgrade dyan. Pero palakpakan natin ng Diyos, nag-upgrade na naman tayo ng aircon. Meron na tayong nakatayo doon. Diba? Diba ang pastor natin dito? Hello? Hindi, totoo. Iba, talagang they find comfort para sa atin just to worship God. Amen? Ba't pa nakatutok sa akin to? Tutok nyo to sa kanila. Okay. So, sabi ng Isaiah, wala pa rin. Ayan. Sabi ng Isaiah 66 verse 13, aalumin ko kayo katulad ng isang... Grabe si Lord, no? Yung love niya talaga, yung comfort niya, kino-compare niya sa nanay. Iba kasi talaga ang nanay na umaaliw sa kanyang anak. Sabi ng English, as one of his mother comfort, so I will comfort you. You shall be comforted in Jerusalem. Grabe, no? Hindi kinahiya ng Diyos i-compare ang pagmamahal niya sa isang ina. Alam niyo po, ang isang tunay na nanay talagang grabe yan. Sabi mo nga, grabe yan. Ang nanay, kahit pagod, tuloy pa rin. Pagod, pero tuloy. Pag ganyan ang nanay mo, umaimin ka. Okay?
Nasasaktan pero nagmamahal. Hello? Minsan walang thank you pero nagsiserve pa rin. Diba? At ganyan din ang Diyos. Amen? Diba? Kahit ilang beses tayong magkamali, patuloy pa rin siyang nagmamahal. Hello? Ano yung mga bagay na nararanasan natin sa ating nanay? Kapag may sakit tayo bilang isang anak, puyat ang nanay. Bantay si nanay. Minsan siya pa ang unang umiiyak. Hello? Kasi ang tunay ng pag-ibig, handa magsakripisyo. Yan ang nanay, mga anak. Hello? Andiyan ba tayo? Minsan kasi hindi na natin nakikita yun, hindi na natin napapansin kasi lumaki talaga tayo may nag-aalaga. Hello? O, sa mga tatay, love and honor the mother of your children. Grabe, no? Okay? Simple lang ha, plain and simple. Sa mga tatay ako eh. Yeah? So, love and honor the mother of your children. Tapos, period. Next, sa mga kabataan. Okay? Hindi corny magmahal ng magulang. Maraming kabataan ngayon, talagang pagdating sa nanay, parang hindi kayang bilhan ng flowers, hindi kayang bilhan ng chocolate, hindi kayang i-post sa Facebook. Hello? Hindi kayang ipagsigawan, pero pag mga prank, pag mga kalokohan, ganun din yung mga tatay minsan. Hello, hindi nila kayang i-post yung kanilang asawa. Yan ba tayo? Mga kapatid, mga kabataan, mga katatayan, hindi po corny ang magmahal ng magulang. Palakpakan natin ng Diyos. Number 2, true honor is seen, not just said. Mga simple lang po itong pag-aaralan natin. Number 1, ang pagmamahal ng magulang, ng nanay, ay nagre-reflect sa puso ng Diyos. Pangalawang bagay, ang totoong paggalang ay nakikita, hindi lang sinasabi. Hello? It is easy to say than done. Diba? Madami kasi magsalita na minamahal kita ma, nire-respeto kita ma. Diba? Ganon, diba? Pero dapat ginagawa yan. Sabi ng Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother. Kailangan natin sila. Hello? Ito yung sinasabi ko kanina na madaling sabihin, mahal kita ma, pero ang tunay na honor ay nakikita sa paraan ng pakikitungo. Hello? Hindi lang greeting sa Facebook. Yung mga anak, minsan ang lakas mag-post, no? Hello? Pero kapag ka naghihinga na ng sama ng loob yung nanay, hindi na mapakinggan. Busy ako, marami akong ginagawa. Diyan ba tayo? Hello? Pag may inuutos na kasi kailangan ka na ng nanay mo, hindi na mabigyan ng panahon. Hello? Tinatamaan ba ako dito? Inisip ko pa wait lang ha. Diyan ba tayo? Hello? Hindi lang Happy Mother's Day dapat ang meron tayo. Kundi dapat, isipin natin to mga kapatid ha, respeto, may respeto tayo sa nanay, may oras, may pakikinig, may appreciation, may pagmamahal kahit hindi perfect ang magulang. Kasi walang ganon. Mga kabataan, mga asawa, kung gusto natin na mas mahalin natin yung ating asawa sa mga may asawa, ay ito, natutunan ko na rin talaga to Di ba? Pero sabi mag-asawa, hindi ako yung lugi, siya talaga yung lugi. Di ba? Pero hindi rin siya perfect. Ito, natutunan ko na rin talaga to na iniisip ko, hindi siya perfect para mas lalo ko siyang mahalin. Sa mga bagay na hindi kahinaan niya, kaya kong pagpasensyahan. Kasi hindi siya perfect. Mas madaling ganun yung asawa ko po, marami talagang utos yan. Opo, dinaig niya si Lord, hindi lang 10 utos. Hindi. Kasi gusto niya maayos lahat. Hindi siya matatahimik pag hindi maayos lahat. Konting lukot na mamahinga ka. Kailangan mong tumayo kasi dapat walang lukot na i-stress siya. Lalo na ngayon, kakapanganak lang. Hindi ko po chinchismis yung buhay namin, pero gano'n na nga po yun. Di ba? Pero mo, siyempre may ginawa ka din sa buhay, di ba? Ang hirap kaya tumambay. Nabiro ko. Di ba? Pagka malukot yung kama, mahal, na-stress ako. Bakit ka ako? Ayusin mo nga yung kama, ayaw pala lukot yung kama. Di ba? Tatanggapin ko na yun. Ngayon,
Nung una, naiinis ako, ano ba namang klaseng buhay to? Biro lang. Bigat ng problema ko, no? Di ba namang klaseng, no? May nga ka na, ganun. Parang mag-aaway kami, so parang naisip ko, okay, hindi siya perfect. Ganun siya. Hindi naman masama eh, okay lang. Di ba? So, ngayon, ako naman, pagpapasensyahan niya rin ako. Di ba? Sa mga kainahan ko. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid, ano? Kahit hindi perfect, ano yung ating asawa, mamahalin natin. Tayo mga anak, kahit hindi perfect, hindi po talaga perfect yung nanay natin. Huwag tayong mag-expect ng perfect na nanay. Magkagalit yan minsan, hindi mo alam dahilan. Di ba? Hindi totoo. Yung pala, may nakikita siyang hindi mo nakikita. Correct. Nagtuturo pala siya. Yes. Di ba? Akala mo lang trip ka lang niyang pagalitan. Di ba? Akala mo pinagtitripan, pero hindi. Gusto ka niyang matuto kasi mapapahama ka. Andiyan ba tayo? Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Ano pa, alam niyo po, matindi nanay eh. Di ba? Sa pagtitiis din natin sila kayang lakpasan. Di ba? Minsan nga, meron ako illustration dito, na na-search, minsan sa kainan, talagang ang nanay, pinakakunti kumain eh. Di ba? Gusto niya, may makakain yung kanyang mga anak. Hello? Hello, nandiyan ba tayo? Di ba? Si mama, kahit ganyan, na edad na kami, binibilang pa rin kami ng pagkain. Di ba? Kahit basta alam niya, di pa kami kumakain. O di naman kaya pag lumalabas. Ganun kasi ang nanay. Hello? You know, talagang lagi nilang naiisip ang kanilang mga anak. Kaya tayo po, mga asawa, mga anak, yung mga asawa na may anak na, i-appreciate natin yung asawa natin. Tapos kung nandiyan pa yung nanay natin, i-appreciate natin. Hello? Ulitin ko kasi marami talaga sa atin, mabait sa kaibigan, kayang ilibre yung kaibigan, sweet sa jowa, hello? Respectful sa ibang tao, di ba, no? Kapag ibang tao, talagang ginagalang natin. Pero balahura pala tayo sa asawa natin. Hello? Balahura pala tayo sa nanay natin. Andiyan ba tayo? Pero sumasagot tayo sa magulang natin. Diba? Ang lakas natin magmano dito. Hello, Nay. Kamusta po kayo? Diba? Pero pagdating pala sa lalaki mo inuutosan! Bakit ba ako hindi na si Kuya? Mga ganun, diba? So, mga kapatid, minsan mas updated pa tayo sa buhay ng ibang tao kesa sa buhay ng ating nanay, ng pamilya natin. Hello? Nandiyan pa tayo? Kapatid, maintindihan po natin na honor is not proven by words spoken in public, but by love shown in private. Ang paggalang po ay hindi ito napapatunayan sa pagpo-post sa Facebook o sa public na pagsasalita, kundi yung kahit walang nakakakita, kaya mong ipakita na mahal mo yung nanay mo. Amen. Andiyan ba tayo? Ako po, nung na-stress si mami talaga, kahit wala akong pera, hindi ako bumabiyahe. Hindi ako makaalis eh. Diba? Kasi naisip ko, baka mamaya, ma-hospital to, walang magdadala sa kanya. Ayan, si Pastora Tam, chinachat ko, tinatawagan ko, Pastora, hindi ka pa ba pupunta rito? May uhulugan kasi ako eh. Kaya ako uuwi. So, diba? Alos isang buwan ako hindi makabiyahe. Hindi nga lang eh. 2 buwan eh. Kasi na-stress si mami. Pag na-stress si mami, syempre alam niyo naman. Yan ba tayo? Sabi ko, papahata ko yung sasakyan ko kaysa may stress si mami. Di ba mawala yung sasakyan? Ako nakanda talaga ako. Di ba? Kaysa naman mawala yung nanay. Kailan ka magsisisi pag wala na? Di ba? Gawin mo na yung mga dapat mong gawin. Yung kaya mong gawin, gawin mo na. May pakita mo lang yung support at pagmamahal mo sa nanay mo. Hello? Nandiyan ba tayo? Hello? Amen po ba mga kapatid? Guys, matatapos na ako. Malapit na. Okay, number 3. 3 na. 4 lang to. Number 3. Lapit na, di ba? Okay, number 3, pakibasa po. God, 1, 2, 3, go. Okay, may biological mother tayo, may spiritual mother din tayo. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 7, we were gentle among you. Sabi niya, like a nursing mother taking care of her own children. Okay po? So sabi diyan sa Bikang Tagalog, kahit may karapatan kami tumanggap. Tama ba yan? 1 Thessalonians yan, chapter 2, verse 7. Ayan. Kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo, sa halip
naging maaruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. Ano ibig sabihin po nito? Hindi lang physical mother ang ginagamit ng Diyos para alagaan tayo. Hello po, andyan ba tayo? Okay po, meron din ang Diyos na ipinadalang spiritual mother po natin. Amen, andyan si Mami. Hello? Ano ba yung spiritual parent? Sa mga hindi po nakakaalam, kasi tawag natin kay Mami, Mami. Baka hindi natin alam, ba't ba Mami? Diba? So simple lang, siya yung nagluwal sa atin sa pananampalataya, spiritually. Kung ang physical may nagluluwal sa atin, spiritually may nagluluwal din sa atin sa pananampalataya. At walang iba, yun po ang ating Mami. Siya yung nag-pray sa atin, nagdi-disciple sa atin. Andiyan ba tayo? Ginagawa din ni Mami sa atin, pinagpipray niya tayo. Nagtuturo, disciple means pagtuturo, naghuhubog sa panawagan. Inuhubog niya tayo sa panawagan, nagko-correct sa atin. Trabaho po yun ng nanay, kaya huwag natin iti-take against pag kino-correct tayo. Kasi trabaho talaga ng nanay ang mag-disciple at ang magturo. Nag-e-encourage sa atin at hindi sumusuko sa atin spiritually. Kahit pagulong-gulong tayo. O, sino dito yung nagano ni Mami? Hello? Yung talagang kahit nagpasemplang-semplang na, hindi tayo sinukuhan, sumigaw nga ng amen. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Totoo! Diba? Lahat tayo may mga failure na kung pwede nakakaya, Lord. Maging Evan Adan tayo. Yung magtatago na lang tayo kay Lord, tatakbo na lang tayo kay Lord. Pero salamat kasi may representation ang love ng Diyos. Yun naman talaga ang puso ng Diyos. Hahabulin tayo ng Panginoon. Hindi tayo susukuan ng Diyos. At nakita natin yon sa pagmamahal ng at nakita natin yon sa katauhan ng ating Mami. Hello? Na kahit anong tigas ng ulo natin. Di ba? Hello? Tinatanggap pa rin tayo sa church. Yung ibang church, nagtitiwalag. Hello? Andiyan ba tayo? Yung ibang church, nagtitiwalag. Di ba? Pero si Mami, di ba? Talagang minamahal tayo lahat. Palakpakan natin ng Panginoon. Anong sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 15? Your sincere faith first live in your grandmother Louise and in your mother Eunice. Hello? Ganun talaga. May mga tao ngayon na matatag sa faith dahil may babaeng hindi tumigil manalangin para sa kanila. Alam niyo po kung bakit naging matibay si Timoteo? Naging representative siya. Diyan sinulat yun eh. Timothy, be thou an example of peace, love, and character. Sabi ni Paul sa kanya. Kasi stand firm eh. Yan po si Timoteo eh. Bata siya ang ambassador ni Lord. Kung bakit naging sincere yung faith, your sincere faith, sabi doon, no? Kung bakit naging sincere yung faith ni Timothy po, ay dahil sa kanyang lola Luis at nanay Eunice. Hello, nandiyan ba tayo? Hello, amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Salamat sa Diyos kasi may Mami Metus tayo, Lola Metus. Diba? Tapos may Mami Bioli tayo sa pananampalataya. Kung bakit nagiging heart, meron tayong puso ng nagsasakripisyo sa ministry. Diba? Hello? Yung ating mga effort, yung ating mga ginagawa na kahit walang nakakakita, walang kapalit, kahit nagagastusan tayo, ito lang katatapos na crusade, ilan ba ginastos natin? Diba? Nag-donate ka na, nagpagod ka pa, diba? Ang dami natin ginawa, pero lahat yun, hindi natin binibilang kasi para sa Diyos. Ganun ang ating mga magulang sa pananampalataya. Hello? Ulitin ko po, hindi lahat ng nagluwal, naging nanay. At hindi lahat ng naging nanay, kailangan ikaw ang nanganak. Kasi ang pagiging ina ay hindi lang sa dugo, kundi pag-aaruga at paghuhubog. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Makita po natin na sa atin po sa church, maunawaan po natin na maraming nananatiling matatag dahil may spiritual mother na umaalalay. Amen. Totoo po So tayo magpaalalay tayo. Amen. Yun yung katotohanan kung bakit tayo nagiging matatag. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 4 and last. Dito na po ako magtatapos.
Pakibasa po in 3, 2, 1. Mabigat po ito, no? John 19 verse 26 to 27. Habang nasa krus si Jesus, iniisip pa rin niya yung nanay niya. Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal, marunong magbigay halaga kahit nasasaktan. Amen? Sabi mo nga, kahit nasasaktan. Amen. Diba? Yun yun, ano? Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, nakatayo siya roon sa tabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, babae, tuturin mo siyang anak. Verse 27, ang sabi ng sunod, at sinabi naman niya sa tagasunod niya, ituloy mo siyang ina. Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. Minsan, busy talaga tayo sa work, sa ministry, sa cellphone, sa barkada, sa relasyon. Hello? Ang tanong sa atin sa umaga pong ito, kailan natin kinausap ang ating nanay? Kailan natin pinasalamatan? Kailan natin niyakap? Kailan natin pinag-pray? Kailan natin ni-remember? Hindi lang celebrate eh. Kailan natin inalala yung mga ginawa ng ating magulang? Hello, nandiyan ba tayo? Amen, mga kapatid. Ito po maintindihan po natin ito Hindi lahat kompleto ang pamilya. Yan ang katotohanan. May mga single mom, may mga ulila, broken family, may tampuhan, may sugat sa pamilya. Pero ang magandang balita, kayang punuin ng Diyos ang anumang kulang. Amen? Sabi ng Psalm 68 verse 5. Ano sabi ng Psalm 68 verse 5? Sabi niya, ang Diyos na tumatahan sa kanyang banal na templo ang nangangalaga sa mga ulila at tagapagtanggol ng mga byuda. Father of the fatherless and protector of widow is God in His holy habitation. Father of the fatherless. Kung tayo man, wala man tayo nakagis ng nanay. Kung tayo man, wala tayo, kumbaga, na ituturing na, alam mo yun, parang hindi mo pa rin na-appreciate, nandiyan ang Diyos. Amen? And you know, our spiritual parent represent God. Kaya po ngayong Mother's Day po, wag lang tayong mag-celebrate. Kundi nawa po, maalala po natin, na merong naghirap para sa atin, may umiyak para sa atin, may nag-pray para sa atin, may naghubog para sa atin spiritually, at higit sa lahat ito ang paalaala, may pag-ibig ang Diyos para sa atin. Amen? Sabi nga ng Proverbs 31 verse 30, sabi po ng Proverbs 31 verse 30, yan, sabi niya, charm is deceitful, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Sa Tagalog, mas maganda. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya. Hello? Sa mga wala pang asawa dyan, huwag kang maghanap ng maganda lang. Amen? Ang kagandahan ay kumukupas. Diba? Dapat, ang hanapin natin ito, pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Kaya tayo naman, bilang lahat naman tayo dito, meron pananampalataya sa Diyos. Sabi nga, kung gusto natin na tayo pa ay mas maging impressive, maging excellent, diba? Kung gusto natin na tayo pa ay kumbaga mas maging successful sa world na ito. Amen? Actually, yung sa world wag na pero sa harapan na lang ng Diyos, dagdagan natin ang pananampalataya natin. Amen? Hello? Nandiyan po ba tayo? Diba? Kasi kung titingnan natin, sabi ko nga ito narinig ko lang kasi ito napakaganda. Akala nila, kawawa yung taong walang nanay. Kawawa yung walang taong pamilya, kawawa yung iniwan. Hello? Akala nila ang kawawa yung taong walang pera. Akala nila ang kawawa yung taong may sakit. Akala nila, di ba, pag nakikita, ay may sakit, kawawa naman siya. Ay, walang pera, kawawa naman siya. Uy, iniwan ng boyfriend, kawawa naman siya. Uy, niloko ng 10 years ng jowa, kawawa naman siya. Di ba? Hello? Akala nila yun yung kawawa. Tanong niyo sa akin kung sino kawawa. Alam niyo po kung sino talaga yung totoong kawawa. Ang kawawa po yung taong walang Diyos. Yun po ang pinakakawawa sa lahat. Ang kawawa sa mundo, to the max. Hello, nandiyan ba tayo? Kaya mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa buhay ng ating mga magulang, sa pananampalataya. Amen. Spiritual friend kay Mami. Amen. Take time natin kung oras na ito para magpasalamat tayo. Amen. Tayo po, pasalamatan natin lahat ng mga nanay dito. Huwag lang yung nanay natin. Saludo. Anak ko ba yun? Yeah. Ha? Hindi. So, purihin ng Panginoon, hindi lahat ng superhero nakaka-cake. Yung iba naka-duster lang.
Yung iba, may hawak na Bible tsaka pinagpe-pray tayo. Tapos na po tayo. Umahinga tayo sa presence ni Lord. Mag-worship po tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. At tayo po ay kakilala niya ko pong ating mami sa umaga po ito.